dagdagan lang siguro natin yung sinabi ni Engineer Cha. For my followers, I have a alter ego. Engineer din ako sa umaga. Actually, mahigit sandikada na rin. Tapos, ngayon, involved pa rin naman ako sa engineering. May tinataguyod na small na engineering firm. So, na-experience ko maging employee and maging employer. Tingin ko sa job hopping kasi is, totoo naman yon na maganda nga ang magiging increase mo kapag ikay nag-job hop. Ang problema lang, babawian ka lang din naman. Tapos nakita na paeng-ing-ing ka lang din naman sa trabaho mo, di ba? Wala lang din yon, hindi ka rin naman i-increase na maganda noon, di ba? Maganda nga yung initial na bigay sa'yo, siguro dodoblehin ganon. Pero babawian naman yun sa mga next years na increase mo, di ba? May limit lang din yung pag-job hop. Sa 5 taong ka pa lang nagtatrabaho, tapos naka-3 ka na. Siyempre, questionable yun. Diba? Sasabihin nila, parang di ka naman matimpi. Tapos, ang problema pa doon, wala kang nagiging specialization eh. Diba? Wala kang na-develop na talagang industriya mo na eh. So, medyo i-consider nyo yun when you are trying to plan for your life. Ang masasabi ko lang for young engineers dyan, lalo na sa mga kakapasa pa lang or may mga 1 to 2 years pa lang na experience, is focus more on your skill. Wala naman tayong magagawa eh. Kailangan natin mag-stand out kapag nag-work tayo. Kasi, number 1, ang dami natin. Ang dami nating engineer. Hindi naman tayo rare breed. Ang daming engineer sa Pilipinas. Kailangan natin mag-stand out. At the early stages ng careers natin, bawal tayong maging maarte. Kasi ang bottom line nun is, hindi tayo special. Hindi tayo rare breed. Focus more on the skills that you have. Build your network. Kapag nag-focus ka sa skill mo, dalawa lang mangyayari doon. Either you get headhunted, i-recruit ka. Ikaw yung maghahabol. Ikaw yung hahabulin, baga, alam mo yun. And paano ka marirecruit is you build networks eh, di ba? Industriya mo. And mahirap yun kapag ikaw ay nagja-job hop talaga ng job hop lang talaga, alam mo yun? You job hop only for reasons na, well, number 1 is you have an offer na in-offer talaga sa'yo, di ba? Pirata ka. Another thing is, kapag nag-job hop ka kasi nang wala ka talagang blindly job hopping ka lang talaga is nawawalan ka nga ng parang specialization eh, di ba? Lalo na kung ang job hop mo eh industriya sa industriya, supply chain ka din ngayon tapos punta ka na sa customer support, ganon. Ang nakikita ko is yun ang magaganda ang bayad talaga. Yung medyo nag-i-specialize na, di ba? So, reminder lang din yon before you plan for your career. Hindi na sa tenure yan ngayon eh. Babalik na naman tayo doon sa skill mo eh. Tsaka kung mapapagkatiwalaan ka ba. And you build that trust kapag doon sa mga nagagawa mo ng trabaho at your early age eh. Diba? Mahirap yung kapag nag-job hop ka. Kasi usually, ang nangyayari kapag nag-job hop ka is medyo na yung experience, yung parang portfolio mo baga. Hindi mo naman mapagmalaki. Kasi para sa ibang kumpanya yun. So, ayun yung parang bottom line eh. Be good at your job na tipong i-headhunt ka na. Be good at your job na magsasarili ka na. Particular doon sa service na yun. Diba? Nakikita kong mas effective eh kaysa yung parang job hopping ka lang na mag-job hopping. Pero of course, kapag yung medyo sasablay-sablay na yung company mo, di ba, na talagang di nakakita ng efforts, medyo mag-isip ka na. Pero do it intelligently. Huwag ka lang blindly job hopping dyan na lahat ng listing sa pinapatos mo. Mahirap yun. Maybe talk to your network. O, diba? Ganun lang talaga yun. Paikot-ikot lang talaga yun. Either, yun talaga yung parang kailangan mong fokusan eh. Yung skill mo and yung network mo eh. And reminder lang din sa mga batang engineer dyan na huwag kayo maarte. Mga 2 to 3 years, huwag ka munang humindi sa kahit ano. Trying to prove yourself pa lang eh, di ba? Saka na siguro kapag, at kay Engineer Cha.